Hello sa inyo mga katropa at araw ng aking kapanganakan. Ano yun? Babubulol naman ako. Hahatid lang tayo, bakasyon ko pa rin. At pupunta tayo sa Tim Horton. Meron na kasi akong in-order dun eh. At ihahatid ko lang si Gaylord. Bilis no? Dito na tayo sa Tim Horton. At may kukunin lang tayo. Kasi kahapon punta ako dito, nag-order na ako. Hello. Kunin ko sana yung order ko kahapon. 5 dozen. 5 dozen ako. Atoy yan. Atoy. Yep. Hi girl. Wow, kunin ko yung 5 dozen ko Ayan. Hi, 5,000! Salamat. Okay, thank you po. Thank you very much, buddy. Dalhin natin to sa sa highlight. Sa paano ko sa sa department namin sa Loin Line. PM. Ayan, mga kasama ko sa trabaho at etong pagkain na to para sa Loin Line, PM sa department. Parang paano ko na sa kanila ngayong kaarawan ko. Ayun. Op! Ay! Tama-tama, dito tayo pre. Liga. Ay, sayang, beli ka, di ba? Ano yan? Ha? Sa atin. Hindi nga. Oo, sa Loin. Oo, pwede madam. May bayan. Wow. Day joke lang yun. Hi guys. Hello, ayan, kasama po natin si Glenda. Glenda. Okay na, mamaya. Kainin nila mamaya yan. Alright. Malamig. Aya. Oh, mainit. Mainit sa basement ngayon pero hindi naman masyadong malamig. Kahapon birthday ko. Ngayon birthday naman ng nanay ko. Ngayon happy birthday nga pala sa aking pinakamamahal na ina. At magkasunod kami. Kasi kapag pinanganak ako ngayong birthday niya, di sabay kami magbe-birthday. Ayan. Tapos di isang celebration na lang o sakali, di ba? So ayan, happy birthday po mama. At hahatid ko lang po si Gaylord. Bakasyon ko pa rin, haba ng bakasyon, no? Ganuti dito eh. Actually, halos yata karamihan na may mga ganitong bakasyon. Pag ilang taong ka na sa company, may nabibigyan ka ng mas mahabang bakasyon. Katulad sa akin, sa company namin, 3 years na ako. Ever since hanggang 3 years, 2 weeks, 10 days na bakasyon. Kasi ganun yung bakasyon namin. Pag 4 years ka, mabibigyan ka ng 3 weeks. 3 weeks na bakasyon. Sabi ng iba, pag 9 years ka na daw, 1 month. Let's say mga 4 weeks, mga ganun siguro. Ganun yun. So sa ibang company, hindi ko alam kung anong araw ng bakasyon. Ako kasi nagamit ko yung bakasyon ko first week ng October, tapos ngayon first week ng November. Tinaon ko talaga sa birthday ko. Dapat gagamitin ko tong bakasyon ko na to, tong 2 weeks. Uwi sana akong Pilipinas para sundin yung anak ko. Pero syempre dahil hindi pa PR, mahirap na yung uuwi ka ng nang hindi pa sigurado. Sayang din kasi yung pamasahe. At may nangyari kasi na kasama ko na umuwi ng Pilipinas, ginamit yung bakasyon niya. Tapos nung pabalik na dito, hindi siya nakabalik dahil wala yung PR card niya. Pero PR na siya noon dito. Umuwi siya ng Pilipinas, hindi pa niya hawak yung PR card niya. So hindi siya pinabalik dito kasi wala siyang PR card. So kailangan yung PR card para umuwi, bago ka umuwi ng Pilipinas. Yun ang susi para makabalik ka dito sa Canada. Yun. So sa mga PR, yun ang sinisigurado ko. Hindi pa naman ako PR, pero kaya wala pa akong maaantay na PR card. Inaantay ko lang yung pagiging permanent residence ko dito sa Canada. Tapos antayin ko muna yung PR card. Tapos saka ako mag-book pauwi ng Pilipinas. Kaso yun lang,
yung bakasyon ko next year. Sana next year ma-PR na ako kasi magdi-December na November na ngayon So yun mga tropa, ang dami ko na namang nasabi at hahatid ko si Gaylord, baka malate. Hey, Kuya. Say hi to my vlog, Jason. What is that? It's a video. Yeah, it's a video. It's a GoPro. It's a small camera. Yeah, so you can see yourself though, and then you can watch your cute, beautiful face in the large TV. Balik na po tayo dito sa bahay. Ayan. At ay, nahatid na natin sina Gaylord at yung kasama naming puti. Ay. Hingi tayong kape kay Gary, yung kasama ko sa bahay. At wala akong kape. Look. Oh. Ano yun? Ano yun salamat? Yung ano ba? Gabi. Ang gabi? Dito. Oo, okay lang yun. Walang problema yun. Basta, ang sabi ko nga, tulungan lang yun. So, okay ni anak mo? Oh, okay na. Okay na. Biotic siya. Antibiotic. Binibidyoan kita. Bumili na ano, yung gamot niya. Oo. Parang ano siya na, dehydrate. Dehydrate. Kahapon pala, pumasok si Gary sa trabaho. Di bale ako naiwan, nagpatulong si Jen na ihatid yung anak nila sa ospital kasi wala sasakyan di ba? So, hinatid namin sa sasakyan, hinatid namin sa ospital kasi nagsusuka. So, ano yung findings? Ano sa food poisoning daw? Food poisoning? Food poisoning. Pero, Hindi natin alam yung isasalang ba sa ano ba? yung mic, Diba may baon ka? oo, Diba kadalasan isasalang natin sa trabaho yung ano? yung pagkain. Oo, ang pagkain. Lalo na yung rice daw, sabi ng doktor, pagka niref, Oo. bawal daw yung i-microwave na naman. Kasi parang hindi natin alam yung kaya lang ba ng sikmura natin na ano. So hindi lahat ng tao kaya ng ganong sitwasyon ng pag-prepare ng pagkain. Yung paulit-ulit na microwave. Ganun ba yun? Paano yun? Kasi Madalas pa naman akong ganun. pero sabi ng Sa doktor, mga depende bata kasi. naman siguro sila matatanda na siyempre, kaya na rin. Kaya na. Pero oo. ito depende kasi ito sabi ng doktor, pwede mong i-irrigate pero may bakterya na hindi mamamatay sa tapos pwede mong hindi ilagay sa lamig, may bakterya din na hindi mamamatay sa akin. Alam niyo, yun ang sabi ng doktor doon. Delikado rin pala yun. May ano rin pala. May parang may natitira pa ring bacteria o sa mga pagkain kahit na rep na. Oo, kahit na rest mo. Ganun pala yun. Dati yung rice cooker ko, pagka winter, matagal mapanis. Pero nung last year, laging napapanis yung yung mga niluluto ko sa sa rice cooker ko. Kaya sabi ko, ayoko na mag-rice cooker. Kasi nasasayang yung yung kanin ko, hindi ko nauubos. So, napapanis, nasasayang, tinatapon ko lang. So, ang ginawa ko, wag na muna ako magkanin. Wag na ako magkanin, ganun. So, pag nakikita mo ako, hindi na ako nagkakanin. Ganun yun. Nasasanay na rin naman na ako. Actually, mga katropa, nasanay na yung katawan ko, nasanay ko na yung sarili ko na hindi kumain ng kanin. Kaya ko nang kumain ng walang kanin. Yun. Pero minsan, may chance, may time na nagkakanin din ako pero hindi na ganun kadalas. Grabe yung suka. Oo. Walong beses daw dito. Ewan ko lang kung sa ospital, ilang beses ba? Palagi. Hospital, ano pa? Mga beses ba? 5? Dami? Marami din kasi ano siya. May, Walang bagong pa yung niya. walang nilalabas pero parang gustong lumabas. Mga na rin, yung sabi ng doktor, parang mga, Laway na lang. Parang laway na rin ng mga mayayalo ba? Actually, sa totoo lang, yung tawag dito, may motion sickness ako Dati nung bata ako, talagang pag bumibiyahe kami, yung natutuwal ako, susuka. Alam ko yung feeling ng pag ganun na yung lalabas na Mahirap yung ganun Yung ganun. Yung pagkuha ko ng kape na napunta sa kwentuhan. Ayan. Okay, pero okay na. Pumasok na, hindi pa? Hindi pa. Pagaling mo. Susuka daw siya pagka bumabangon dito sa dalawa. Nahihilo. Baka Tulog lang.
Baka kailangan niya lang na bawi muna sa magpalakas muna. Yung anak ko pala, may migraine. 2 beses kong nakitang nagsuka na sumakit yung ulo. One time pumunta ako sa school nila nung high school sila. Sinundo ko kasi hindi daw niya kaya yung sakit ng ulo. So tinawag ako ng guidance para sunduin. And then pag uwi namin, naglalakad kami, wala na, nagsusuka na siya. Sa sobrang sakit. Sakit ng ulo sa migraine. Kaya yun, mahirap na intindihan ko yung feeling ng pagsusuka kasi alam ko yan eh. Kaya nung kahapon, nung nasasakyan, medyo naawa ko kasi talagang ganun na talaga siya. Tapos ang sakit itong buong tiyan niya sa Syempre na na yun, mahapdi na. Yung sabi Mahapdi na yun. Pagka ganun. Wala nang ipalabas nga eh. Wala na talaga may lalabas. Wala na kasi walang laman eh. Wala nang laman eh. Wala nang may lalabas eh. Wala nang labas. Kaya hirap na hirap yung pagka ganun. At least okay na. So pasok na. Pasok na. Absent naman ako. Ikaw naman kasi magbabantay. Dito kasi, ang araw dito, sayang. Kaya si Gary, kahit Sabado, Baho. trabaho. Wala tayong magawa ah. Ganyan talaga. Araw-araw trabaho dito. Oo, araw-araw trabaho. Pero masaya naman, di ba? Okay naman. Hindi naman ibig sabihin na trabaho. Wow. Hindi ka masaya. Hindi, importante, hindi ito yung pamilya. Oo, yun ang the best, di ba? Wala kang alalahanin ng iba. Kasi sabi nila, trabaho daw tayo dito. Pero may holiday naman at saka Pag holiday. Katulad ko, di ba? Trabaho. Pero may holiday ako. May 1 linggo akong passion. Don't climb. Ayun. Mag-ano muna ako ng kape. Thank you. Nagsimula kasing tumigil akong kumain ng kanin nung nalaman kong laging napapanish yung kanin ko. Kasi dati yung kanin ko noon umaabot ng ilang araw. Tapos meron akong napanood na video na talagang ang kanin pala pag naluto na dapat yun mainit pa lang kainin mo na ganun. Huwag mong patagalin yung kanin ng 24 hours. Kasi ang nangyayari niya, nagkakaroon ng mold. 1800 sa Japan, nagkaroon ng parang sakit ang mga soldier o mga tao dun. Nun sa isang Navy, marami ang nagkakasakit dahil sa sakit na beriberi. Ang tawag doon is cardiac beriberi. So namamaga yung mga paa, kamay, tapos nagsusuka hanggang sa pumipitik yung kanilang puso ng sobrang-sobra hanggang sa papunta na ng mamamatay na yung pasyente, ganun. So parang ni-research nila kung anong naging cause at nalaman nila na nakukuha nila ito sa white rice kasi dala-dala nga ng mga Navy papunta sa kanilang biyahe yung white rice. Kasi ang white rice noon sa Japan is pag white rice ang kinakain mo, parang mayaman ka na o may kaya ka na. So ang brown rice noon ay para sa mga mahihirap. Yun ang pagkaka-research ko sa kanin noon doon. So parang nakulangan sila ng I think thiamine ang tawag doon, yung vitamin B1 doon sa pagkain ng mga Navy noon. So nagkakasakit sila pag bumabalik na sila sa Japan. Nagkakasakit na sila. Yung iba namamatay, ganun. Yun ang nangyayari doon. So, nung na-research ko doon, sabi ko, paano to? Dati-dati pag nagluluto ako ng kanin, talagang inaamoy ko kung panis. Pag hindi pa panis, pwede pa. So, yun ang ko. So, na-research ko yun hanggang sa inaiwasan ko din. Gusto ko nun, araw-araw na lang ako magluto ng kanin. Kaso, ang problema, yung lutoan ko na napapanis. So, hindi ko rin nakakain. Kaya natigil ko na rin. Why nasanay na rin sa akin yung katawan ko na hindi kumain ng kanin. So, ilang mga katropa, I hope nakatulong tong pero para sa akin, para maiwasan yun, syempre yung pagsusuka, sabi nga nung ni Jen at saka ni Gary, yung about lata dun sa pag-prepare ng pagkain pero syempre, pag naluto mo na yung kanin, pwede mo nang i-rep, pero pag binalik mo ulit at hindi mo na ubos at binalik mo ulit, parang mabubuo na siguro yung bacteria o yung mold na sinasabi sa kanin. So yun, tulong lang, tips lang para may masabi ko lang kasi sa amin kasi dito talagang kami dito talagang preparation na minsan talagang mabilisan ng galaw dito sa amin So siguro
Anyway, hindi ko alam, basta tulong lang. Comment lang kayo kung meron kayong kaalaman about dyan sa kanyang sitwasyon, dun sa experience niya, kung tama ba yung yung paulit-ulit na mina-microwave, ganun. Pero sa akin, yun, na-research ko na about sa rice na hindi pwedeng maging 24 hours yung kanin na hindi mo nire-rep kasi nagkakaroon ng mold. So yun lang mga tropa, no? At hope nakatulong to at hope sana may natutunan kayo. At kung gusto nyong alamin, pwede nyong i-research about yung sa nangyari sa Japan noon nung 1800, yung mga sitwasyon na yun. So yun lang mga tropa, salamat at mabuhay tayo lahat. Baby, you give me ice and fire. Delivery lang, side hustle.